Pinakakasuhan na ng Department of Justice sina Domingo Sandy de Guzman at Dalia Guerrero Pastor. Kaugnay po yan sa pagkabatay ng international car racer na si Enzo Pastor. At kaugnay po niyan, makakausap natin si Ginoong Tomas Pastor, ama po ni Enzo. Magandang tanghali po sa inyo, Ginoong Pastor. Si Connie Season po ito. Hi, good afternoon din. Ano po unang-una sa lahat naging reaksyon po ng pamilya sa development na ito na nakitaan nga ho ng sapat na basihan para kasuhan si de Guzman at ang inyo pong manugang na si Dalia? Ang reaction namin, we're glad yung justice for Enzo is moving, and we're thanking DOJ for the process, the proper procedure on although it took so long, 6 months, improbable cause, but anyway, at the end of the line, it's the same result. Kontento ho ba kayo sa takbo ng Task Force Enzo Pastor, sir? Gawing, sabi nyo nga, medyo matagal, ano? Bago nagkaroon ng probable cause. Well, of course, during the holidays, nainip na kami. It took so long, umabot ng, 4 months, and then over the period, so malukot kami nung holidays. But now, bottom line is, lumabas na at ganun na nga ang yung tama yung resulta ng PNP ng pagkakahuli sa kanila, yung na-case close sila sa Quezon City, nung nahanap sila ng task force ni Mar Rojas, which is nagpapasalamat din kami sa kay Secretary Mar Rojas for finding them, at saka yung DOJ for paano itong resulta ng para kay Enzo, justice for Enzo. Opo, yung impormasyon ho na sinasabi kasi may mga bali-balitang nakakarating na ito pong si Dalia at ito pong si Sandy ay magkasama di umano at wala na ho daw dito sa bansa. Particularly nasa Malaysia. Meron ho ba kayong lead tungkol po sa kinaroroonan nitong dalawa? Ang alam ko si Sandy umattend ng isang meeting sa Muntinlupa dun sa yung illegal gun possession. But that was before Christmas. I don't know now kung saan ang whereabouts ng Sandy, pero si Dalia ay alam ko nung September nung nalaman nila na sila yung ng PNP, yung end result na accused, umalis na kagad sa ibang bansa dahil nabasa lang naman namin sa diaryo yun at she hired charter plane para makaalis ng bansa kagad. So wala ho kayong impormasyon o nakukuhang impormasyon? May mga nagbibigay ng mga impormasyon ukol po dito sa mga detalyeng kinakailangan para humatunton? Wala pa. So short trip na sila dito sa RTC, Quezon City. Siyempre, marami rin ho ang nagtatanong kung sa ngayon ho, nakikita niyo ho ba inyong mga apo? Ginoong Pastor? Alright. Mukhang naputol ang ating linya ng communication. Hello. Hello. Okay. Hello. Yes, sir. Nakikita niyo pa ho ba ang inyong mga apo? Just this morning nakita namin kasi nagkaroon kami ng custody hearing na tapos pinaproduce sa kanila yung nag-file kami ng motion to produce the children. Sila naman sa court na nandito sila sa country. I see, okay. At kamusta naman ho yung mga bata? Mukhang okay naman. Naman sila, nagre-recover. But they're still in school, sir? Nag-a-attend pa ho sila ng eskwela? Hindi nag-a-attend ng school, pero nag-home tutoring yata sila. I see. Yun ang nung kabilang Guerrero family. Opo. Ano ho ang sunod ninyong hakbang? Kaugnay pa rin po dito sa kaso po ng inyong anak? Inaantay na lang namin yung warrant para ma-produce itong sila Dalia at saka si Sandy. At gusto namin harapin nila yung husgado para pagbayaran nila yung mga kasalanan nila doon. At mag-repent sila sa jail. Opo. Ano po ang detalye ho, kung po pwede ho naming malaman doon sa inilabas po na probable cause ng DOJ? Ano ho yung pinaka nagsabi na meron nga hong kaugnayan itong dalawa dito po sa pagpatay kay Enzo?
Well, yung kaugnayan, yung 17 calls na ginagawa nung gabi na nabaril si Enzo, Mhm. si Dalia nagre-report kay Sandy kung saan, Na-establish po, oo. saan siya dadaan, I at saka see. baka kasama ko. So, siya lang nakakaalam nun during that time Mhm. na 1 hour before na yung killing. So, si Sandy naman, ni-report sa, dun sa gunman. So, yung tatlong telepono nila connected that very night. I see. Isa yun sa mga, sa mga evidence Malakas na ebidensya po, ano? na malakas na ebidensya. Tsaka yung, yung pag-confess ni Pio to Angel na sila nga yung nagbayad at nung nahuli sila nung drug bust na tapos binayaran pa siya ng 50,000 na full payment para doon sa pagpatay kay Enzo ni Sandy de Guzman. Alright. Papasalamat na po kami sa inyo pong oras na binigay po sa amin at syempre kami ho ay nagdadasal din na makamit po ninyo ang hustisya para kay Enzo. Maraming salamat po. Yan po naman si Salamat Ginoong din, Tomas Thank you, Pastor, ang ama po ni Enzo Pastor.